Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first message po ninyo, and this is timeless, Aries. So, kung kailan nyo po ito mapanood, that's when the messages are meant for you. So, first message ninyo, we have cut off. Ayan, sabi dito, let go of what no longer serves you. So, it's about time na, no? To release something from your life. Panahon na para putulin na ang inyong connection sa pwedeng tao, sa isang bagay, or sa isang sitwasyon. Lalo-lalo na kung ang bagay na to hindi naman na wala nang pakinabang sa'yo or wala nang positibong epekto sa buhay ninyo. So, whatever it is that no longer serves you, time to purge them. No, time to release them, time to cut off. 'Di ba? Tanggalin mo na 'yan sa buhay mo. Kasi when you are releasing something, when you are letting go of something, so ibig sabihin dito, handa ka na rin para sa pagbabago. You are also sending a message sa the universe na I am ready for something new or for someone new. I'm ready for new blessings, no? So, your next message is belief. Examine existing beliefs. Kasi po pwede dito, Aries, na meron kayong mga beliefs na maaaring hindi na rin ito napapakinabangan, kumbaga, or pwede rin na meron kayong mga beliefs na, alam mo yun, parang expired na, kumbaga, no? Na hindi naman na nakikita sa buhay mo ang magandang outcome, no, dahil sa mga paniniwalang ito. So, maaaring magkakaroon kayo rito ng realization, no, na tignan yung mga pinaniniwalaan ninyo, kasi maaari, no, na baka napapansin ninyo na instead na mag-progress kayo, instead na umasenso kayo, parang siguro napapansin ninyo na parang mas lalo akong nasa stagnant energy dahil sa paniniwala kong ito. You know, baka meron kayong nararamdaman, no, na teka lang, 'di ba? Dahil sa belief kong ito, parang mas lalong nagtatagal ako sa pagiging stagnant, sa pagiging kung nasaan ka na lang, nandoon ka na lang, hindi ka na nagpo-progress, no? Siguro, kumbaga, mapapansin mo, napapag-iwanan ka na ng panahon or napapag-iwanan ka na ng mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, kasi po pwedeng may mga opportunities na lumalapit sa'yo. Pero because of whatever it is that you are believing, maaaring yun ang nagho-hold back sa inyo. Kaya maaaring meron kang mapapansin ganyan pangyayari sa buhay mo. Kaya po pwedeng mapapaisip ka sa ngayon, ano, na tignan ko nga, examinin ko nga, 'di ba? Kasi parang hindi naman na 'yon nagsiserve ng highest good mo. Instead of umasenso ka na, mag-drive ka na, parang hindi, no? Parang pabalik ang nangyayari dahil sa mga paniniwalang ito. So, it's about time, no, for you to examine your existing beliefs. So, we have change. Fear is not a good advisor. Ayan. So, maaari, no, na yung examination na to, yung pag-i-examine mo sa sarili mo, sa mga paniniwala mo, yung ganon, no, maaring baguhin mo ito, no. Maaring isa sa mga babaguhin mo sa buhay mo is yung paniniwalang ito. Maaring kasama siya doon sa ika-cut off mo. Kasi po pwedeng ma-realize mo talaga, makita mo na wala ngang magandang epekto ito sa buhay mo. So therefore, you are going to purge them. Diba? Kasi bakit mo naman ikikip pa ang isang bagay or yung mga paniniwalang ito na hindi naman nakakatulong sa iyo para mag-progress ka sa buhay. So, maaaring isa yan, ano, sa mga babaguhin mo sa sarili mo. And also, diba, maaari din, no, na babaguhin mo din ngayon yung approach mo sa buhay. Diba? Pwede rin na marirealize mo dito na dahil din sa takot, kaya siguro napapansin din ninyo na hindi kayo umuusad, hindi kayo nag-grow.
'Diba? Hindi kayo umaasenso. Kasi parang ang dami mo ng plano, ang dami mo ng inisip na gusto mong gawin, pero maybe none of them, 'diba, ay nasimulan mo nang gawin. And maybe you will be realizing why, 'diba? Bakit kaya nandito lang ako? Parang forever na, 100 years na ako nandito sa sitwasyon na to. Pero hindi pa rin ako umaasenso. So maybe, 'di ba? You will be able to figure out na kaya hindi kayo umuusad din. Isang dahilan is yung takot. 'Di ba? Maaring natatakot kayo, 'di ba? Maybe you are scared of failure na hindi naman natin alam, 'di ba? Kung papaano ano yung masasalubong natin sa journey natin when we start something. 'Di ba? We're not sure kung ano yung pwede nating pagdaanan, 'di ba? Kaya maaari no na isang dahilan kung bakit lagi kayong nasa planning stage, 'di ba? Maaaring lagi kayong nandoon. Kasi yun nga, natatakot kayong mag-take action. Maaaring ang iba sa inyo natatakot na simulang gawin, no, kung ano man ang mga steps na dapat ninyong gawin sana, 'di ba, para matupad mo yung mga pangarap mo, maisakatuparan mo yung mga plano mo. So we also have eccentric person. This is a person with a different worldview, 'di ba? Special, no? Maaring hindi ito maaring yung taong ito that you will be dealing with around this time siguro is someone very special, someone very independent, someone na ano siya, kaya niyang mabuhay mag-isa, 'di ba? Or this someone is ibang hindi natin ka-level yung isip niya. Extra special siya. Sobrang maaring genius ito, maaring sobrang talino ito, 'di ba? Yung parang meron siyang sariling mundo, kumbaga, no? And yeah. So tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa iyo. What's next for Aries? Ano yung mga energies, messages surrounding you whenever you come across this video? So we have focus. Ayan. All you need to do also is to focus whenever you are when you are coming up with a plan or mayroon kang mga ine-envision for yourself. Ang importante dito, mag-focus din kayo. Once na nakapagplano na kayo, once na magsisimula na kayong i-roll out kung ano man ang plano ninyo, kailangan ninyong mag-focus, no? Kailangan ninyong ilagay dyan ng 100% concentration and focus ninyo so that maibibigay ninyo yung inyong 100% sa bagay na yan or sa mga gagawin ninyo yan, diba? Kasi when you are focused, mas mabilis ninyong matatapos, mas mabilis ninyong ma-accomplish kung ano man ang mga bagay na gusto ninyong ma-accomplish kasi nandiyan dyan at nakatutok kayo sa kung ano man ang mga bagay na yan. So, tignan natin kung ano pa. By the way, maraming salamat for subscribing. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you. So, we also have selenite. Ayan, yung selenite, ito yung itong ganitong crystal. Ayan, that is selenite. Itong base ng itong parang money tree. That is also selenite. So, that is a very powerful cleansing din, na crystal. So, this signifies, flexibility, diba? Adaptability, yung ganon. That also signifies clarity, kaya pwede na ang iba sa inyo rito, in order for you, diba, to be focused also on what you are doing, kailangan na clear sa isip ninyo, clear sa sarili ninyo kung ano nga ba yung target na gusto mong i-hit dito, 'di ba? Kasi how can you also focus on what you are doing if, 'di ba, kung hindi ka sigurado kung ano yung target mo, ano yung gusto mong makuha dito, ano ang gusto mong ma-achieve. Kaya itong dalawang ito, they are important talaga na dapat parehas kayong merong ganyan. So, whenever na meron kayong gustong gawin, whenever na meron kayong gustong ma-achieve, 'di ba?
you need to be clear kung ano yung gusto ninyong ma-achieve so that you can also put your focus on the things that is necessary para ma-achieve mo ang mga yon. And also learn to be flexible, learn to be fluid, 'di ba? Hindi pwede yung tayo, yung yung konkreto lang tayo, yung attention natin sa isang bagay. Sometimes we need to be fluid, we need to be resourceful. Kailangan natin na matutong mag-adjust, 'di ba, sa mga changes, yung mga ganon. Okay? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo. Kung gusto din po ninyo, Aries, na mag-join sa membership, just click the join button sa baba ng video. Thank you. So, we have purification. Ayan. So, now, you also need to purify yourself. Diba? Para namang, ay importante, no, ang pagpo-purify, pag-detoxify ng sarili ninyo at ng inyong energetic field para nang sa gayon, 'di ba? Magkaroon talaga kayo ng focus, magkaroon kayo ng clarity. Kasi kung ramdam ninyo na parang foggy yung isip niyo, so how can you focus, 'di ba? Kung pakiramdam ninyo parang hindi kayo mapakali, 'di ba? Yung may mga times na hindi tayo mapakali, ibig sabihin ng daming negative energy, no, na nandiyan dyan sa energy field ninyo. Kaya you definitely need some kind of purification. So for some of you, maaaring may ganong experience kayo sa ngayon. No, kaya kailangan ninyo na i-purify ang inyong sarili. At yung inyong isip, 'di ba? Yung inyong damdamin, yung energetic field ninyo. So tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa iyo. We have the Sun and we have the Four of Pentacles and we have Strength. Ayan. So, of course, kailangan ninyo ng lakas ng loob, 'di ba? Kasi maaari ng iba sa inyo rito, baka, alam mo yun, napanghihinaan ng loob. And it's not easy as well, no? When you are facing some changes, 'di ba, sa buhay mo, it's not easy to do that, no? Na meron kang tatanggalin sa buhay mo, meron kang ika-cut off, meron kang sisimulang bago. Hindi madali yun. Kaya kailangan mo talaga na maging matatag ka, maging matapang ka, 'di ba? Para maharap mo ang mga challenges na kasama, no, ng mga transition na po pwede ninyong gawin. We also have the Four of Pentacles. That is also a very important reminder para sa inyo, 'di ba? Na maybe you are holding on too tight, no? You're holding on too much to this something, 'di ba? Na kahit alam mo na wala naman na tong yung hindi na nga ito nagsaserve ng best interest ninyo, pero just for the sake of having that, whatever that is, 'di ba? Parang ang lakas pa rin ng kapit ninyo. You know? Say for example, trabaho, 'di ba? Parang ang lakas ng kapit ninyo sa inyong trabaho, even though, 'di ba, it's very stressful, even though it's taking a toll on you already, even though siguro talagang alam mo yun, sobrang stressed out ka na dyan, hindi ka na rin masaya dyan, 'di ba? Pero ang lakas ng kapit mo pa rin just for the sake of having a job or just for the sake of earning money coming from that, kasi maaring yun lang yung bread and butter ninyo, 'di ba? So kaya malakas ang kapit ninyo, and you don't want to change it, 'di ba? Siguro for quite some time. But ngayon, maaring mabago ngayon ang isip ninyo, na maaring i-let go nyo na din, yung trabahong yan. Kasi maaring there will be a realization, maybe, dahil sa pagpupurify ninyo ng isip ninyo, ng energy field ninyo, kaya maaring magkaroon din kayo ng clarity, 'di ba? With the selenite energy, baka magkaroon kayo ng clarity of thought, clarity of mind, na oo nga, 'di ba? Parang hanggang kailan ko to kakayanin, 'di ba? Kasi maybe it's taking a toll on you already. So maaaring mapapaisip kayo, 'di ba? If I'm going to stay in this job forever, 'di ba? Ano na lang ang mangyayari sa akin? 'Di ba? Kasi nga, oo, maaaring
yun nga ang bread and butter mo. But for sure there are so many other opportunities out there, diba? Outside of where you are now, of what you are doing, other than what you are doing. Ang siguro makakapagbigay din sa'yo ng mas mataas pa na sweldo, mas masayang working environment, mas magandang opportunities out there, diba? Kung susubukan mo lang na umalis ka na sa sitwasyon na ito. So, maaari magkakaroon kayo ng ideas na ganyan. Maaari magkakaroon kayo ng linaw sa inyong isipan. Maaring enlightenment will come, diba? One day sa isip ninyo. Kaya baka isa yan sa mapipilitan na kayong tanggalin na sa buhay mo. Kasi you deserve better. You deserve to be happy. You deserve to enjoy life, diba? Na hindi lang puro yan ang napagfocusan ninyo, kasi nga maaring kinakain ito majority of your time, kasi po pwedeng overtime ka din ng overtime dyan, hindi ba? So isa yan sa na-pick up ko, no, na po pwedeng ika-cut off mo. You will have that realization, no, na maglalakas ng loob ka na i-cut off ito sa buhay mo, and maybe you're going to look for something else, diba? And we have the sun, kaya siguro kayo magkakaroon din ng liwanag sa isipan ninyo, kasi the sun energy is also going to bring you light, diba? Aside from bibigyan liwanag nito, pupukawin nito yung sarili mong liwanag, the universe is also going to send you light para mas makita mo ang tamang daan na dapat mong tahakin from here on, diba? The path will be illuminated for you by the divine, with the sun energy, at makikita mo dito ang bagong daan na dapat mong tahakin para mas makahanap ka ng mas magandang trabaho, mas magandang pagkakakitaan, mas magandang source of income ninyo rito, diba? And success, no? This is also a time for success. So, who knows, diba? Yung path na ito na bagong dadating sa buhay mo will also bring you happiness, and joy because of the successes na pwedeng ibigay nito sa inyo. Okay? So, the sun is also about happiness, joy, kaya there are also positive changes. So, marami ang pagbabagong maaring mangyari sa buhay ninyo, and those are all positive. So, good luck sa'yo. Okay? Thank you for watching. Love and light. Namaste.